Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Erika Grace Pigalieto. Ngayon ay aking iulat ang Kabanata 35 na pinamagatang Usap-Usapan. Ngayon ay aking tatalakayin ang buod, mahahalagang pangyayari, tauhan, talasalitaan, aral at mensahe. Buod ng Kabanata 35 na pinamagatang Usap-Usapan. Naging usap-usapan ng buong bayan ng San Diego ang mga pangyayari sa naganap na pananghalian, partikular ang alitan sa pagitan ni Padre Damaso at Ibarra. Maraming pumanig kay Padre Damaso at nagsabing sana ay nagtimpi na lang si Ibarra upang maiwasan ang gulo. So there is Kabanata 35 nga na usap-usapan daw sa kanang San Diego ang katong mga pangyayari na naganap ni Padre Damaso og Ibarra katong nag-away sila. So diri kay nag-ingon nga unta nagtimpi na lang si Ibarra para wala nay gulo na mahitabo sa ilang duwa. Gayon pa man, naiintindihan ni Kapitan Martin ang kilos ni Ibarra sapagkat mahirap magtimpi kung ang sariling ama ang nilalapastangan. Ayon kay Don Filipo, marahil ay umaasa si Ibarra na tutulungan siya ng taong bayan bilang pasasalamat sa kabutihang nagawa niya at ng kanyang ama. So si Kapitan Martin niyang nasabtan niya ang mga kilos ni Ibarra nga kanang lisod daw kung kanang imong makalaban kay ang imong kanang sariling ama nimong kalaban. Sariling ama. So ingon pod si kanang Don Filipo nga kanang marahil daw kay kanang umaasa daw si kanang Ibarra nga tutulungan siya ng taong bayan bilang pasasalamat sa ilang nabuhat sa iyang papa ug iyaha. Ay naniniwala na walang magagawa ang taong bayan dahil laging nasa katwiran ang mga pari. Dagdag pa ni Don Filipo, ang problema ay ang kawalan ng pagkakaisa ng mga taong bayan. Habang ang mga pari at mayayaman ay nagkakaisa, so diri nagtuo daw nagtuo daw sila na walay mabuhat ang mga taong bayan kay ang mga pari ra daw ang napirmi sa kanang makatwiran. So ang mga taong bayan man gyud is wala siya walay pagkakaisa sa ila busa ang mga pari ug mga kwartaan is nagkakaisa sila busa permi sila daog sa pari. Ang mga matatandang babae sa bayan ay natakot na hindi panigan si Padre Damaso dahil baka raw mapunta sila sa impyerno. Samantala nalugod si Kapitana Maria sa ginawa ni Ibarra sa pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. So diri ang mga matatandang babae nag-istorya pud sila kung kay kanang nahadlok sila nga dili panigan si Padre Damaso kay basin daw maagto sila sa impyerno. So si Kapitana Martin sad kay nalugod siya sa gibuhat ni sa Ibarra kay sa pagtatanggol sa kanang alaala sa iyang ama. Lumaganap din ang chismis na baka hindi raw matuloy ang pagpapatayo ng simbahan dahil tinawag na pilibustero ni Padre Damaso si Ibarra. Isang terminong hindi naintindihan ng mga magsasaka. So diri nasa chismis na basin daw dili matuloy ang pagpapatayo dili na pagpapatayo og simbahan na kay gitawag daw og pilibustero ni kanang Padre Damaso si Ibarra. Kana daw is wala na intindihan sa mga magsasaka. Mga terminong hindi naiintindihan. So mainlan na ninyo kung sa wala nakabalo kung unsay meaning sa pilibustero, makita ra ninyo next slide. Nagang pangyayari. Number 1, naging usap-usapan sa bayan ang alitan sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso sa naganap na pananghalian. Number 2, maraming pumanig kay Padre Damaso ngunit naunawaan ni Kapitan Martin ang galit ni Ibarra sa paglapastangan ng alaala ng ama. Number 3, si Don Filipo ay naniniwala na umaasa si Ibarra na suportahan mula sa taong bayan, ngunit nakikita ang kawalan ng pagkakaisa mula sa problema. Number 4, ang mga matatandang babae sa bayan ay natakot na hindi panigan si Padre Damaso dahil baka raw sila ay mapunta sa impyerno. Number 5, lumaganap ang takot na baka hindi matuloy ang pagpapatayo ng paaralan at simbahan dahil tinawag na pilibustero ni Padre Damaso si Ibarra. Tauhan. Padre Damaso,
Ang pari na patuloy na lumalapastangan kay Ibarra at ng kanyang ama na siyang sinusuportahan ng mga tao. Don Filipo, isang leader sa bayan na naniniwala na umaasa si Ibarra ng suporta mula sa tambayan, ngunit makikita ang kawalan ng pagkakaisa bilang problema. Kapitana Maria, nalugod sa ginawa ni Ibarra at nakita ang kanyang ginawa sa pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Mga magsasaka, nag-aalala na baka hindi matuloy ang paaralang ipinatatayo ni Ibarra na siyang tanging pag-asa ng kanilang mga anak na makapag-aral. Crisostomo Ibarra, isang binatang nasangkot sa alitan kay Padre Damaso sa pananghalian na naging sentro ng usap-usapan. Kapitan Martin, isang kapitan na naunawaan ang ikinilos ni Ibarra at pinanigan siya dahil sa kanyang pagtatanggol sa alaala ng kanyang ama. Salasalitaan, Filibustero, isang taong lumalaban o tumutuligsa sa mga pamahalaan o simbahan, karaniwan ay may negatibong konotasyon sa panahon sa Espanyol. Pananghalian, pagkain o kainan sa tanghali. Paglapastangan, pag-aalipusta o pang-aalipusta lalo na sa bayan o sagrado at marangyal. Kapitana, isang asawa ng kapitan, isang babae na may mataas na posisyon sa komunidad. Aral at mensahe. Number 1. Ang galit ni Ibarra ay nagpapakita ng kanyang matinding pagmamahal at respeto sa kanyang ama. Mahalaga ang pagtatanggol sa karangalan ng pamilya. Number 2. Ipinapakita sa kabanatang ito ang kawalan ng pagkakaisa ng taong bayan ay isang malaking hadlang sa kanilang pagsulong at pagharap sa mga hamon. Kailangan ng pagtutulungan at pagkakaisa upang malampasan ang mga pagsubok. So diri kailangan gyud ay taog kanang kailangan gyud ta magkaisa kay para malampasan natong mga pagsubok para malabanan natong mga sayop nga mahitabo. Number 3, ang takot ng mga tao na hindi panigan si Padre Damaso dahil sa pangambang mapunta sa impyerno ay nagpapakita ng malalim na impluwensya sa ilalim ng simbahan at kontrolin ang kilos at isipan ng mga tao. So diri kay ginapakita diri nga ang mga tao kay nadlok nga dili panigan si Padre Damaso, so napakita ni siya og kuan siya sa simbahan, murag na kontrol na kay siya sa simbahan. So kailangan gyud ta og dili kita magpalabi og kuan sa simbahan kay ang uban nagaapekto gyapon siya og kanang dautan. Tapos maraming salamat.